Hi! Good evening mga kachurba. So, ayun na nga. Ah, Dati pa po ako kasi gusto kumuha ng passport. Kasi alam mo naman, valid po kasi yun eh. Sa mga, kunyari sa bangko, nagpa-open account ka, or sa, kahit saang, valid po siya. Kaya kumuha na rin po ako. Kaso nung una po kasi, nagkaroon kasi ako ng pag-aalala, gawa ng aking birth certificate ay mali. So, pinaayos ko po yun. Pagkatapos po, yung after po 1 year, tsaka ko lang po na siya nakuha sa munisipyo yung pinaayos kong birth certificate ko kasi mali po ang aking apelyido. Ngayon, tinanong ko po kung sa PSA ay correction na rin po siya na tama na rin po ang apelyido ko. So sabi, itry ko daw po kumuha ng PSA. Kasi nga, para ma-check ko. So, yun nga po, kumuha po ako ng PSA. So, after 3 days, nakuha ko na rin siya. After 3 days. So, binalikan ko po siya dun sa office na kinuhaan ko. So, nawulot po ako kasi mali pa rin po yung nakalagay dun. So, nag-alala po ako, anong gagawin ko? Kasi sabi po ng mga iba kong kaibigan, katrabaho, na dapat daw po yung birth certificate na kinuha ko sa munisipyo ay dalhin ko mismo sa PSA office. Ako mismo magdadala para makorek siya. Yun. So, sabi ko, sana, nahirapan na naman po ako kasi sa Lipa pa po daw yung pinaka-office ng PSA para mas mabilis. Kasi pag sa Maynila po, medyo matagal daw. Sabi ng iba. Wala naman po akong idea about dun eh. So, anong nangyari po? Hindi pa agad ako nagkuha ng passport kasi hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. So, ang ginawa ko, nanood-nood ako ng mga videos para magkaroon po ako ng idea kung ano po dapat kong gawin. So, one time, yung malapit na po yung, kasi nagpa-schedule po ako ng passport eh. Kahit ako'y namumroblema sa PSA, nagpa-schedule na ako. Tapos, one time, pag-gising ko, nag-try ako, naisip ko manood ng video about sa paano kung mali yung PSA, mali ba na apelyido. Although na nagpa-correct na ako sa munisipyo, sa local government, sa munisipyo ba. Pero sa PSA, mali pa rin. So, salamat kay ate na napanood ko siya. Kasi ganun din yung istorya niya. Same kami ng istorya ng problema ba sa PSA, sa birth certificate. So, doon ako nagkaroon ng idea sa sinabi niya na kapag pala ikaw ay nagpaayos ng apelido or pangalan sa birth certificate at okay na siya sa munisipyo nyo at kumuha ka ng PSA, yung po palang PSA ay hindi na po talaga totally makokorek. Doon pa rin po yung malining yung pangalan, mali yung pangalan or apelido. Pero, makikita niyo po talaga sa baba ng PSA na papel or sa side, meron siyang remarks. May remarks po siya na nakalagay doon na correction na itong taong to ay correction ng apelido or pangalan kasi mali spelling. Parang ganun po. So, chinek ko nga po yung aking PSA agad-agad at nakita ko po doon na meron nga po. So, natuwa naman po ako at syempre nawala yung stress kasi kinabukasan po schedule ko na ng passport. So, nagpa-passport po ako sa San Pablo. Sa mga taga Laguna, advice ko sa inyo, San Pablo po kayo umuha. Maganda rin po doon at napaka bilis. Mabilis lang, tapos 2 weeks lang siya. Kung kayo naman ay may trabaho at laging walang tao sa bahay nyo, pwede nyo naman pick up in na lang. So, 2 weeks lang po siya. So, nagpaano po ako ng August 2. Tapos, makukuha ko po siya sa August 22. Yun po. So, babalikan ko na lang po siya para pick upin. So, baliktaran 2 weeks nga lang din po. Yun, napakabilis po ng process nila. Schedule ko po ay 1 to 2. So, ang dami po namin nakapila na 1 to 2. Bago matapos ang alas 2, tapos na po lahat. Susunod na agad yung schedule ng 2 to 3.
So, ayun po, napakabilis po nila mag-process kasi dami rin po kasing bintana doon. Mabilis mag-process yung nag-entertain. So, yun nga po. Kailangan lang dala nyo na lahat ng requirements nyo. Tapos, kailangan may Xerox copy kayo kasi ayun ang kinukuha nila, Xerox copy. Hindi po nila kinukuha ang original. So, dapat lahat yun ready na para wala po kayo maging problema. So, ito nga po naging lakad ko sa pagpunta ko sa San Pablo kasi hinanap ko pa po siya. Papasok na po tayo. Lahat na nakapunta ng 1 p.m. So 1 p.m. po kami. Wait lang po. Ayun nga po ang buong details ng pagkuha ko ng passport. So, maraming salamat po. Kung ito'y makakatulong sa iba na nabigyan ko ng idea, mas maganda po. At hindi kayo mamumroblema masyado kasi nakaka-stress din naman talaga, lalo na sa mga gusto mag-abroad. So, hanggang dito na lang po. Maraming po salamat sa mga viewers. Sana dumami pa kayo. So, thank you. Bye.